idikit ko na po itong mga questions for time. Sinabi po sa isang international radio program, yung BBC World Questions Philippines, na ang bagong Pilipinas daw po are full of empty promises. Sabi po ni Justice Carpio na hindi daw po niya alam yung bagong Pilipinas. Parang sinasabi daw niya na hindi niya alam kung ano yung bagong Pilipinas. Si Rafaela David ng Akbayan, sabi niya na nandun pa rin daw yung human rights violations, yung economy nagre-recover pa rin, mataas pa rin ang inflation. Sabi naman ni Richard Hidarian, nagiging techno-populist na raw si Pangulong Marcos. So, anong masabi niyo po dito sa sinasabi na ng mga comments na ito ng mga eksperto na ito sa BBC World Questions pa naman po ito, international program po ito na parang empty promise daw po ang bagong Pilipinas. And maisunod ko na rin po, my last question, do you think po ba Vice President Sara Duterte should resign as Deputy Secretary sa inasan niya po nung rally na ito, nitong nakarang araw? Maraming salamat po. On the issue of bagong Pilipinas, ako kasi personal kong na-witness yon sa distrito ko at nakasama rin ako sa ilang bagong Pilipinas event kung saan dahil ando dun ang mga leader ay mabilis ang serbisyo ng gobyerno. Let's call a spade, no? Pag nag-apply ka ng passport, ilang beses ka babalik-balik. Pag nag-apply ka naman ng driver's license, ilang beses ka babalik-balik. Ilang layo ng bayan mo papunta dun sa syudad or sa city where the office is, magastos yan. Yung merong mga serbisyo ng gobyerno na kailangan mong balik-balikan para makuha mo, yan ang tinutugunan. Yung serbisyo agad. Na sa bagong Pilipinas, the government is responsive and will always be there. Ito nga ang nakita ko pang isa. Each office, nagpapakita rin sila na mabilis ang like myself, iba andyan yung mga passport, pero syempre, kasama na dun yung mga requirements. In other words, I can see it being effective kasi merong bantay merong push yung mga leaders, bumababa sa ilalim para hindi, it's actually making, in one phrase, abot kamay ang gobyerno. Kasi dati-rate, dito yung central offices, pagdating sa baba, hirap yung tao. So, yung bureaucracia na yan, bumababa ang mga leaders para makita, you are there not to disturb, but you are there to be the prompt. Yung bang mapipilitang gumalaw kaagad ng mabilis at serbisyon yung mga taong bayan dahil ando dun yung mga leaders. And that's very important. Pero yung ine-expect ng iba na with the click of your finger, lahat ng problema may solusyon agad. Walang sino mang bansa sa buong mundo ang kaya ng gano'n. So I believe those statements are, well, somehow also political. Kasi gano'n naman talaga. There will always be people who will be happy with what you're doing, but there will always be people who will be criticizing you. Yung importante is tingnan natin, let's say at the end of this year, let's tingnan natin kung ano ba ang sinasabi ng taong bayan. Ramdam ba nila o hindi ba nila ramdam? And I believe that's the better adrenaline to check whether bagong Pilipinas is effective.